overtime tayo dito tayo sa may bahay ngayon. Overtime kasi may nagpagawa dito sa atin ng ito, mga bulb na naman. Medyo matagal na rin ulit bago nakagawa ako ng ganito kasi sa totoo lang guys, tinatamad ako. Marami ang order nito sa akin kaso lang hindi ko gano'n na-replyan or basta hindi ko gano'n pinapansin kasi tinatamad na ako gumawa ng ganito eh. Ngayon, siyempre may tropa na nakisuyo na kumari gawang ko siya kasi yung box daw niya na speaker box na pinagawa sa kanya is kulang daw ng bulb. Kasi umorder sa atin yun ng 4. Ngayon, ito, umorder ulit ng 6. Bali, 6 ito. Protection pala ito ng driver unit para iwas sunog in case na masobrahan sa lakas yung driver unit or yung tweeter nyo, hindi siya basta-basta masusunog. Iilaw lang itong ilaw. Series protection bulb tawag dito. Okay, mas maganda to lalo sa mga feedback or yung mga medyo makakati yung kamay pagdating sa mixer na once na nilakasan ng todo is masusunog yung kwan nyo, yung masusunog yung tweeter nyo. Ngayon ito, meron akong ginawa na 5 piraso kasi 6 nga ito. Yan, 1, 2, 3, 4 and then 5 pang 5. Okay, 5. Yung isa is tinira ko para pang content natin. Para kahit paano makapagbigay idea ako sa inyo, di ba? Alam ko sa mga solid follower subscriber natin is marami na nakakalam nito. Ayan, ganito yung magiging itsura niya. Okay, ganito yung magiging itsura. Ayan, ito magiging itsura niya. Ngayon, itabi muna natin tong nagawa natin. Tapos, magdi-demo tayo ng panibago. Siyempre, ang pinaka-importante dito is yung bulb. Itong bulb na to. Okay? Yung bulb na to is, ako, di ka makita to. Against the light tayo eh. Okay, yung bulb na to ay 12 volts na 35 watts. Okay? Makikita ba sa may camera natin? Yan, kung hindi man magkano makita, kasi yung setup natin hindi ganun kaganda. Yan, 35 watts na double contact. Ngayon mapapansin nyo, dalawa yung laman nyo. Okay, 12 volts na 35 watts double contact. Ang kukunin natin na pin dito is itong dalawa lang. Itong gitna na to. Yan, hindi natin papansinin itong ground sa gilid. Sabi nila, hindi gagana kasi walang ground. Gagana po yan. Okay, nakasiris lang yung dalawang pin dito sa may ground. Okay, yan kukunin natin dito para magiging series siya, magiging 24 na rin halos labas yung ang kalabasan nito. Okay? Ayan. Ngayon, bulb na double contact, 12 volts, tapos ito, optional naman ito. Kung gusto niyo gumamit ng resistor, ako gumagamit ako ng resistor eh. Yan. 10 watts na 5 ohms. Kita naman sa camera oh. Okay? Pwede kayong hindi gumamit nito, pero ako mas safe na gumamit or mas magandang gumamit nito. Tapos, yung capacitor na ginagamit ko is starting capacitor na electric fan. Okay, 1.5 na 400 volts or 450. Mas maganda to kasi may butas na siya, oh. Itutornilyo mo na lang doon sa may kwan mo, sa may soundbox mo. Hindi siya gagalaw. Okay, pwede naman kayo gumamit ng non-polar na yung Ringco or yung audio filler. Basta maraming pwedeng gamitin. Ito kasi mas prepare ko to kasi mas maganda, oh. Itutornilyo mo lang. Halos pares lang din naman tunog nito. 1.5 ang ginagamit natin, ha. Okay, ulitin natin. Bulb na 12 volts, double contact, 35 watts. Tapos, capacitor na 1.5 ng electric fan. Tapos ito. Yan, resistor na 10 watts na 5 ohms. Minsan, 10 ohms ang ginagamit ko eh. Pero ngayon, 5 ohms na lang. Tapos, syempre, gamit kayo ng wire. Yung wire natin na ginagamit ko is medyo makapal. Ngayon, nag-request yung tropa natin na kung maaari daw, medyo nipisan na konti para medyo malambot. Kasi napipingas daw dito. Okay, kaya medyo maliit, manipis ng konti ito compare doon sa mga nauna natin. Pure copper ito, ha. Ayan, oh. Ganda ng pagka-copper nyo. Okay. Yan, gamit kayo ng pure copper para hindi siya mapupudpud, mas matibay. Then, kulang pala is yung shrinkable tube. Gamit kayo ng shrinkable tube para mas maganda. Okay, sa mga dugtungan. Yan, ngayon, simulan na natin, siyempre. Ang una ay yung bulb, kakargahan mo muna ng tingga yan, siyempre. Yan. Tinggaan mo muna siya para, yan, pansinin nyo. Ayan. Para mas madali siya ihinang mamaya. Tapos, siyempre, same din sa may wire. Kakargahan mo muna ng mga tingga yan.
Okay? Para mas madali siya idugtong doon sa may paghihinangan nyo kung saan nyo hihinang. Okay, aray ko. Mag-ingat kasi mainit. Ayan. Tapos, yung pula, ito yung magiging positive siyempre. Dito natin ihihinang yung bulb. Okay? Pansinin nyo yung bulb natin, diyan natin ihihinang yan sa may gitna. Kasi sabi ng iba, hindi na gumagana eh. Sana, napakarami ko nang nagawa nito. Sa totoo lang, umay na nga ako sa gawa nito eh. And then, marami nang gumagawa ng content na ganito din. Okay? Ayan. Ganyan na maging labasan. Tapos, next move ay bulb. Yung bulb to capacitor. Ayan. Kasi nga, naka-series ito eh. Ito tinatawag na series protection bulb. Ayan. Ito. Ang ginagawa ko, hindi na ako nagpapasubra ng wire. Tulad dito, haba ito, di ba? Papahabaan ko siya ganyan. Hindi na. Medyo, ayaw ko ng ganun. Mas malinis tingnan kapag maiksi lang yung wire. Yung tipong saktuan lang siya. O yan, tipong ganito lang siya, oh. Di ba? Para mas malinis. Wala siyang mga naka-exist na mga wire. Ayan, para pag tinornilyo mo doon sa may soundbox, hindi siya nakakuan, hindi siya nakalugay or walang mga nakalutang na wire, di ba? Tapos siyempre kakargahan din to ng tingga. Ngayon, overtime ako, mag-alas 11 na ng gabi. Ito nga yung board, oh. Dala-dala ko pa ito. Board ng CE18 yan. Para bukas, salpak na lang doon sa may shop. Ayan. Tapos ito, same procedure, hinang lang din natin to. Sa gitna pa rin. O, ayan. Naka-series na siya, di ba? Kung mapapansin nyo, hindi na siya connected dito sa may ground. Kasi ang nangyari, mula diyan sa may pula, papunta yun dito sa may ground. Tapos mula sa ground, papunta dito sa itim. Kaya naka-series itong dalawang filament. Ayan. And then ito guys, iilaw ito kapag sobrang lakas na. Pag tipong hindi nakakayanin yung driver unit nyo, iilaw ito. Okay? Ngayon, di pa tapos to siyempre. Kasunod is yung wire ulit. Yan, putulin nyo lang. Ako ayoko ng mga nakakuan eh. Sobrang haba ng wire. Gusto ko yung tipong kuan lang. Yung saktong-sakto lang siya. Okay? Ngayon, ito na yung time na gagamit ka ng shrinkable tube. Okay? Yan, shrinkable tube na. Ngayon, ihinang lang ulit ito pag dugtong siya. Okay? Sana makita sa may camera natin. Medyo nakatagilid yung pwesto natin sa camera eh. Dito lang siya ako sa may lamesa namin. Yan. Alam mo naman tayo eh. Kahit gabi nagtatrabaho pa tayo. Pagkatapos kong mag-edit ng video, eto. Kaya naisipan kong gawa ng content kasi sayang naman. Alam, mali. Yung kulay itim yung nargahan ng tingga. Ito, yung kulay pula. Sabi ko, sayang naman yung content. Tapos, siyempre, medyo matagal na rin tayo hindi nakagawa nito. Makapagbigay idea tayo sa mga gustong gumawa nito. Yung mga problema sa may driver unit, di ba? Yung laging nasusunugan. Lalo yung mga driver unit nyo, mga 350. Sabihin na lang natin, 500 pa baba. Kadalasan nasusunog or nasisira. Ngay hataw-hataw, dali. Ayan, ngayon, pag ganito, medyo idiin nyo kasi itong shrinkable tube natin medyo makapal or medyo malaki. Kaya diin natin, i-press natin na doon sa may mapunta sa doon sa pinakapuno. Yan, tapos sabay hinang. Okay? Yung panghinang pala yung gagamitin nyo, pang-init. Pwede naman lighter eh. O ayan, then naka-press na siya oh. Ngayon, malapit na. Yung pang-last natin ay eto siya. Yung 10 watts natin na 5 ohms. Okay? Dito lang ulit, isi-series lang to dito. Yan, sabi ko sa inyo, ayoko ng mas mahaba na mga naka-exist man na alambre or wire. O, putulin na lang. Di ba? O, ngayon, sana, tingga natin. Kapiranggot na lang Okay, kakargahan din ng tingga to. Tapos, ito, same din yung natin, yung resistor. Okay, tapos, yun, kabilaan. Kakargahan lang ng tingga. Okay? Siyempre, huwag kalimutan lagyan ng tube. Okay, yung tube naman. Shrinkable tube kung tawagin ba. Okay, lalagay mo siya dito. Pwede nyong i-twist yan. Or pwede nyong ihinang diretso lang. Pwede nyong i-twist yung wire.
Nasa sa inyo yan kung ano yung diskarte na gawin nyo. Basta importante, maganda yung magiging klabasan niya or magiging tipong matibay siya. Ayan, akin, pinakargahan ko lang ng tingga. Yan, basta maganda yung panginang nyo, okay yan. Ayan, oh, tibay niyan. Tapos, lagyan na siya ng cable tube. Ngayon, ipipress mo to papasok dun sa may cement type na resistor para kumapit yung cable dun sa may pinakapuno. Okay, ayan siya, oh. Kapit na kapit yan. Oh, di ba? Ang linis niya, tingnan, oh. Tapos, yung dulo nito, siyempre, dudugtong mo siya dito. Okay, pang last, sana yung cable tube natin. Okay, pang last na to. Malapit na. Okay, ayan, oh. Tapos, dudugtong mo siya ulit. Diyan. Pagkatapos niya ilagyan ng cable tube, matik, o dudugtong mo siya. Ano ba gagawin mo dyan? Pasensya na kung medyo hindi makita. Basta pinapaliwanag naman natin ginagawa natin eh. Okay. O, yan. Kahinang na siya. Make sure na nakahinang na maigi. Sa atin, no, kargadong-kargado yan. Ngayon, baon ulit yung cable tube. Tapos, sabay, iinitin. Lighter, pwede yan. O anong bagay na tipong mapapainit tong cable tube. Kasi pag nainitan to, nagkukompress. Ayan. Siya magsisilbing isolate sa may nakalutang na wire. O, yan ang magiging labasan niya. Okay, no, ang linis niya. Oh. Tapos ito, i-screw mo lang to sa may soundbox mo. Itong side na to, sa may bulb na to, ito yung papunta sa may driver unit mo or sa may tweeter. Tapos itong gawin na to, dito, sa may capacitor, yan yung galing sa may amplifier. Okay, or sa speak on, kung ano mang meron ka na galing sa may amplifier. Okay, ganyan magiging labasan niya. Oh. 'Di ba? Oh, linis niya. Yan na, tapos na. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo. Sa mga nang problema na nasisiraan ng mga driver unit or sa mga video okay machine, pwede ito gamitin. Mas safe. Marami nang gumagamit nito sa totoo lang. Hindi lang mga maliliit na sound, malalaking sound gumagamit nito. Okay? Yun lang. Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ako sa inyo. O, subscribe ka naman.